Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alakbaya. Pagsasaluhan po natin ngayon ay overloaded na halabos na sugpo. Meron din po tayong butterfly fried chicken super crispy. Meron din tayong ensaladang mangga, mainit na kanin at gravy. Galing po yun sa Pilipinas. Yung saras na po sa lechon. Tara, samahan po muna akong mag-prepare. Lalo na po sa recipe pang pa-crispy na fried chicken butterfly. Gagamit po ako ng chicken legs para sa ating fried chicken butterfly. O, diba? So, yung joint po, kakapain po natin. Ayan, nandyan. Nasaan po yung joint? O yung... Ito. Gamit po kayo matalim na kutsilyo, ha. Tapos medyo imamark lang po natin. Yan. Babaliin lang natin. Okay na. At ito, huwain natin dito sa gitna. At kapain natin yung buto. Mas matalim ang kutsilyo, mas maganda. Diba? Tapos ito, meron pong buto dito. Ano po ito? Broiler. Itong manok na to kaya malaki. Kabisado ko na to kaya lang yung kutsilyo ko medyo kailangan na sa akin. Yan. Kakapain nyo lang naman po dito yung buto, medyo hiwalay nyo lang. Kung gusto nyo, tanggalin nyo yung buto, nasa inyo po. Ako hindi, gusto ko po kasi pag kumakain ako ng fried chicken. Ito medyo, oh yan. Bali lang natin yung buto. Then, imargahan natin. Then, hiwa-hiwain natin. Sa kabila. Para pag niluto natin, hindi hilaw. Tanggalin natin kung may mga palahibi. Ito malinis naman eh. Tapos tusok-tusokin natin. Diba? Yan na po. Na-butterfly na natin ang isang chicken legs. Ano po yan? Timpla na po na muna natin itong manok. Lagay po tayo ng asin. Hindi na po kinakailangan na maraming asin. Basta kumapit po yung lasa. Lagay po tayo ng paminta. Depende naman po sa inyo kung anong pampalasa ang ilalagay po ninyo. Pero mas maganda po lagi may asin. Kasi makakatulong po yun na mas maging tender o malambot at mag-release po ng liquid ang manok. Lagay lang po tayo ng isang itlog at i-massage po natin. Kailangan kapit po yung itlog. Gamit na po kayong kamay. Kung gusto nyo gumamit ng gloves, nasa inyo po yun. Sa bahay lang naman po ito. Siyempre kung mga nasa restaurants kayo, practice po ninyo yung proper hygiene, di ba? Proper preparation para may iwasan po yung mga cross-contamination. Ganda ng mga sinasabi ko. Parang smart po. Diba? Kailangan kapit na kapit. Massage po natin. Okay na po yan. Rest lang po natin yan ng 5 to 10 minutes para yung manok mag-release ng liquid. Sa atin naman pong breading o yung pagugulungin po natin yung manok sa harina, lagay po tayo ng konting asin. Lagay tayo ng paminta. At haluin lang po natin ito ng maayos. Inusto ko na pong 10 minutes, nag-release po ng liquid. Lalagay po ko ng distilled vinegar after. Ito po yung mas magpapa-crispy sa ating manok. Siguro mga ilagay nyo lang po mga 1 tablespoon. Magamit po ko ng brush para hindi mabigla po. Yan, okay na po yun. At mamassage ko po ulit. Kailangan po kapit na kapit po yung suka.
Dagdagan pa natin ng konti. Okay na yun. Saan natin ng maayos. Nakikita nyo po yung itlog dyan. Mamumuti pag nilagay po natin yung suka. Distilled vinegar po ay talagang maasim po yun. Hindi palm vinegar. Yan, rest lang po ulit natin ng 5 minutes. Yan, na-rest na po natin yung chicken ng 5 minutes. Breading na po natin. Gulungin na po natin sa harina. Ayan po natin yung malamang parte, taob, para kapit na kapit. Medyo i-press nyo na pong bahagya. Huwag pong masyadong madiin. Kasi pag masyadong madiin at pag masyadong madiin at kapit na kapit po yung masyadong harina, patigas po yung harina. Ganyan lang po, pagugulungin nyo lang ng maayos. Pakapitin dyan lang po sa bawat hibla ng manok ang harina, yung ating dried mixture. Yan. Taktak po ninyo, kailangan po wala pong excess na harina kasi pag pinarito po ninyo at yung harina nasunog, hindi po masarap. Ngayon po natin yung may laman, pagpiprito. At kapag medyo nagtitipid po kayo sa mantika, ayan po, hindi na po masyadong lubog. So po gawin po ninyo, pusan po ninyo ng dahan-dahan sa kabila. Dahan-dahan lang po pag bigla kasi yung harina mag-spread out po yan. O diba? Kakapitin po natin yung harina ng dahan-dahan sa balat. Okay na po yan. Siguraduhin po ninyo na tuwing magpiprito po kayo, mainit na mainit po yung pagpiprituhan ninyo na kawali at yung mantika. At medyo gagalaw-galaw po ninyo. Hindi nyo naman po ilulubog sa mantika para hindi po masunog. Mapapansin po ninyo sa gilid nag-e-expand o parang mas nagiging crispy na. Hindi naman pa kailangan golden brown bago nyo baliktad. Kapag nakikita nyo nang naprito na po ng maayos yung kabilang gilid, pwede nyo na pong baligtarin. Yan. O diba? Nakita nyo po yung reaction ng distilled vinegar. Ganyan po. At kapag sa tingin nyo po luto na, pinakamaganda gawin po ninyo para maiwasan natin may dugo sa loob dahil yun po yung nagiging source, nagiging cause ng salmonella, yung dugo ng manok. Kailangan sa baboy sa manok talaga lutong-luto. Gamit po kayo ng matutulis na pantusok. Lalo na sa may joints, sa mga joints ng manok. Yan. Tapos, kumuha po kayo ng mantika. Buhusan po ninyo. Pag nag-react, ibig sabihin, pero pa siyang hindi masyadong luto sa loob. O, diba? And then, baligtad po natin. Ganun din po gagawin nyo po sa kabila. O, diba? Napakaganda po ng itsura. Crisping tignan. Kahit konti lang po yung mantika ginamit po natin. Pag gagamit po kayo ng mga pantusok, siguraduhin nyo naman yung kawali o kaldero nyo, hindi naman non-stick. Sayang naman, baka masira, di ba? Test na po natin. Ayan. Crispy po yung balat. Baligtarin din natin. Tignan natin yung kabila. Kapag medyo magang na po talaga yung manok, yan, magang na. So itong prito na po yan. Saka yung mantika, tahimik na. Ready na po ito. Sunod ko na po yung ating buttered white prawn. O, diba? Ito po yung isang uri po ng sugpo, white prawn po ang tawag po dyan. Yung sa atin sa Pilipinas yung maitim tiger prawn. Ayan po, diba? Hindi po siya hipon, sugpo po yan. Kasi yun po yung nakalagay sa packaging, white prawn. O, diba? Hindi rin po ito yung puting hipon kasi meron po siyang batik-batik na yan. Yan o. Batik-batik. Para siyang suwahi na sugpo pinaghalo. Pero yung ulo sugpong-sugpo po talaga. Sa paghalabos po, asin lang po ilalagay ko. Tapos, medium heat, huwag po masyadong mainit. Wala po yung tubig. Ayan! Luto na po. Kain na po tayo.
Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Pasensya na po, naglagay po ng buhay. Binuksan ko po kasi yung bintana para mapalitan po yung hangin. Yung ulo po medyo nilalim ka ito. Ang okay naman po. Ito po sa pagluluto. Bago pa tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat naman po sa biyaya. Binigyan niyo po sa amin sa araw na ito daw yung bakit sa puligtas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. At kung wala po masyadong komunikasyon, naway ligtas po ang lahat kahit hindi po aming kababayan na malayo po nakikipagsapalaran po sa kinabukasan po ng kanilang mga pamilya. Kayo na po bahala po sa amin. Isinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Salamat po natin. Hindi po magsusuka kasi meron po ditong ensaladang mangga. Kapag may mangga, alam niya naman po, di ba? Ping mukbang meron. Ako lang na pag uwi mo sa Pilipinas. Ano naman nga? So, ito na. Hindi na po talaga ang pagkatulong. Siyempre, nahan po muna natin itong ating fried chicken. So, crispy. Naparami yata rin ko ng kanin. Diyan nyo lang po yung recipe. Yung ano po, vinegar nilagay natin, hindi po siya maasim. Kasi nag-evaporate po siya. Pag niliprito. Crispy skin. Oh. Excuse me, apple juice. Hindi ko po muna ito. Yan po. Ganyan po siya ka-crispy. Distilled vinegar po. Oh. Dahil po, nakamit ang kuha ng lalagyan ng buto. Luto po sa loob. Crispy outside, soft inside.
Ay dadaanin yung pagnguya para hindi mabulunan na. Ganyan po pag gutom na gutom. Paano po ako sa father ko, puno-puno yung bibig. Gandi na bibiloan eh. Hindi inom. Dire-diretso sa subok. Hindi na bibilokan. Apa? Pag luto-luto talaga. Isang peraso po talaga. Nakakabusog na sa laki. Yan po tayo sa supo. Laki po, no? Napakasarap. Ano ba yun? Excuse me. Excuse me po. Meron pa ba? Manamis-namis. Ito po kahit frozen to. Pagdating dito, napakasarap. Kaya mag-ensalada ng mangga. Sarap. Kawawa ng mga kapitbahay. At yung mga bata, inuubo pa rin.
Medyo warm po temperature ngayon eh. Yung mga tao po sa labas. Medyo nag-aayos na ng kanilang mga terrace. Para sa pagdating ng spring sa pagtatanim. Malaki. Laki. Pakasarap. Ito malaman to. Dot. Ayun nga, may miso sa supo, may kunat-kunat. Ayun, no? Mga bata inuubo. Naghahabol. Ewan ko po kung narinig po niya. Sumuso lang ako. Nakakatawa yung mga bata. Kaya po yung nakakawala ng stress. Kasi mabait po yung mga bata dito, mga kapitbahay. Very friendly sila. Pag nakita po ko, ay sila nag-hello. Ipapasalamat sila, may kapitbahay sila, artista. Privilege nila. Sili. Galing dito sa ladang mangga. Laki yun. Aba. Tawag dyan. Aligi. Napakasarap. Napakatamis.
Sandali. Malaman. Siksik na siksik sa laman. Hindi umurong ang laman pagka halabos. Talagang magandang klase. Tayong salada. Natin to. Dapat huling sugo na yun. Paano po bakit tayo magtapos? Pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyamin ninyo po sa aming ibibigay na sa araw na ito. Naway ang bawat isa po nakagising po na ng maayos o nakapagpahinga o magpapahinga po ng maayos sa araw na ito. Naway ang bawat isa pairalim makabutihan sa puso at isipan mula sa pagising hanggang sa pagtulog. Napakasarap pong lumabas ng bahay na walang iniiwasan, wala pong nagagalit na tao. Kayo na po ang bahala po sa aming Panginoon. Isinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano po, maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban na!